Ayan. So, ito yung ating Last Supper celebration. So, handa na po ba yung ating mga juice and biscuits dyan? Ayan. Alright. So, it's a great opportunity. As God commanded us, di ba, na sabi ni Lord, I remember this. Do this in remembrance of me. Di ba? Kaya ginagawa natin siya because we want to obey the Lord. We want to follow Him. Alright? So, before mag-start tayo, syempre, sabi nga dito sa verse, silent lang muna kita, Brother John, ha? Ayan. So, sabi sa Corinthians 11:27-28, whoever therefore eats the bread and drinks the cup, Lord, in unworldly manner, will be guilty concerning the body and the blood of the Lord. So, let a person examine himself, then so eat the bread and drink the cup. So, bago raw natin tanggapin yung symbol ng blood and the body of Christ, is mag-repent muna tayo sa mga kasalanan natin. Di ba? Humingi tayo ng tawad kay Lord. Di ba? And sabi pa nga dun sa dun sa scripture is kahit hindi ikaw yung nagkasala, kahit sila yung nagkasala, di ba? You have to go back there and ayusin mo, mag-apologize ka or kailangan maayos mo yun bago ka mag-worship sa Lord, bago ka mag uh, praise sa Kanya, di ba? So it's very important that we are readying our heart para tanggapin talaga yung ang ating Panginoong Kristo. So I will give you 1 minute um, para mag-pray and then ask for forgiveness for all your sins, and then we move forward doon sa ating uh, biscuit tsaka juice na be-bless natin. Alright? So, our time starts. Ayan. Okay. Okay. Alright. So, nakapag-pray ba ang lahat? Okay ba? Thumbs up nga. Baka may hindi pa tapos. Ayan. Alright. Praise God. So, tuloy na natin. So, sabi dito sa scriptures, from Corinthians 11, 23 to 5 lang. 23 to 26. So, for I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night he was betrayed, and took the bread. So, before that, uh, i-bless muna natin yung ating mga juice and mga bread. So, Father God in heaven, we praise you, Panginoon, sa mga provision niyo sa amin.
Itong juice and biscuits, anumang hawak namin, water or bread, Panginoon, or anything, Panginoon, that symbolize this Last Supper celebration, Panginoon. May your blessing be upon them, Panginoon, as we partake it, Lord. Kayo po yung nasa puso namin, nasa isipan, at kayo lang ang Lord namin, Panginoon. And we accept you, Lord, as our Lord and Savior. Patawad po sa aming mga kasalanan. And thank you, Lord Jesus, for dying on the cross for us to save us from our sins, Panginoon. We confess our sins, Panginoon. We believe that Jesus Christ died for our sins, Panginoon, was crucified, and we believe that Father God raised him from the dead, Panginoon, and we accept him as our Lord and Savior. Maraming salamat, Lord. As this, in Jesus, we give thanks in Jesus' name. Amen. Praise God. So hawakan natin yung ating mga bread. Ayan. So ito yung aking bread. Ayan. So yan. So and hinawakan niya daw yung bread, and when he had given thanks, so nagpasalamat tayo sa Panginoon, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me," like what we are doing now, di ba? We remember him and what he did, di ba? So, thank you, Lord, for this bread. So, we partake the bread. Kainin na natin. Mm, Thank you, Lord. And then, kunin naman natin yung ating mga juices, or baka may wine na nag-prepare dyan, or water. So, hawakan natin. So, in the same way, he all way also he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant of my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." So he partake the juice. And praise God. Thank you, Lord. And sabi nga dito, "For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Yay! Praise God! So, thank you po sa lahat ng mga nag-participate. Okay, so yan yung ating celebration of Last Supper. So, let's pray. So, Father God in heaven, thank you, Lord, for the bread. Thank you, Lord, for the blood, Panginoon, that you have given to us, the body, Panginoon, that you died for us and save us from our sins, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord. That help us to grow more in our relationship with you. Help us to go more in our faith, to mature, Panginoon, in our spiritual walk with you, at makilala ka namin lalo ng lubusan, Panginoon. At empower us to always be obedient to you and live, Panginoon, according to your will and plans, living a righteous life for your glory and honor alone. Di po namin to kaya, Panginoon, but with your power, we are already saved, Panginoon, kaya we will live a saved life, Panginoon, through you. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Praise God. Ayan. So, praise God, no? So, ito yung ating magiging topic for today. So, before that, do you have any questions or any, baka may mga questions or reactions that you want to, tackle? Wala naman? Alright. So, okay. So, singit lang kayo kapag kailangan.
Okay, so keeping close to Jesus. So this is from the word for you today last a couple of days. So I find it very important especially sa walk natin with the Lord na kasi minsan nakakalimutan na natin, 'di ba, na nakakapag-focus tayo sa ministry and not the Lord, 'di ba? Or sa work, not the Lord. Or sa mga ginagawa natin para kay Lord. But yun pala na nakalimutan natin yung mga quiet time natin, time for Him, 'di ba? Kaya we become busy. So, napakagandang remember, paalala. Ayan. So, yung verse natin for today is from Revelation 2 chapter 2, verse 4. Sabi doon, you don't love me or each other as you did at first. Di ba? Parang sinasabi sa atin ni Lord na hindi mo na ako mahal katulad ng dati. Di ba? Hindi mo na ako mahal katulad ng dati. Dati ang init-init mo ng pagmamahal sa akin. Talagang you devote your life, your everything. And then now, iba ngayon na matagal ka na or matagal na tayong magkakilala, parang hindi na masyado, 'di ba, yung love mo. So, anuhin natin, pag nilay. So, sabi nga dun sa Ephesians, sabi dito, the Ephesian church was spiritually and doctrinally sound and exemplary in their love for Jesus, 'di ba? So, one of Paul's first letter was to the Church of Ephesians. So the book Ephesians is in the Bible. So ito yung mga sulat ni Pablo para dun sa mga taga-Epeso. Di ba? At isa sa nilagay niya doon is, then Jesus says to the same church years later, you don't love me or each other as you did at first. Look how far you have fallen. 'Di ba? Turn back to me and do the works you did at first. 'Di ba? Naalala ko nung una kong tanggapin si Lord as my Lord and Savior, it was 2011. Yung talagang nakilala ko siya. And lagi ko sinishare to sa inyo na nung pumasok ako ng mall, ang iniisip ko is paano ko kaya masisharean tong mga taong ito? 'Di ba? Talagang paano kaya? Ay, ang dami nito. 'Di ba? And then I realized kung sino lang yung kaharap ko, kung ano yung kinonvict sa akin ng Holy Spirit, yun ang mission ko. Kaya I tried to be always na may dala kami laging tracts, 'di ba? Yung pinamimigay or kapag kami makakatabi ka sa mga bus, eroplano, it's always an opportunity make a godly conversation, 'di ba, na kahit sa social media talagang laging mo dadalhin doon, 'di ba? So nakakamiss na yung fire kasi nung time na yon is maano pa ako, malakas pa ako, hindi pa ako naka-wheelchair. So that time talagang andun yung passion mo to and then even nagbo-volunteer nga kami sa church noon. Kami welcoming, ushering. 'Di ba? Ito yung nag-welcome doon sa harap ng door. Na, "Hi, welcome po sa church. 'Di ba? Kamusta po? Ay, kamusta? Kita na naman tayo. Dawi, welcome po. First time niyo po dito po yung ganito or ito yung upuan. Sa inyo po ba gustong umupo na comfortable kayo?" 'Di ba? Yun yung mga namin. And nung time na yon, ang bahay namin ay 3 hours papunta doon sa church na pinupuntahan namin every Sunday. So ang ginagawa namin talagang maaga kaming umaalis yan sa bahay and then 3 hours papunta doon sa and then of course 3 hours din pabalik. And sometimes nga it was Sunday, ang ginagawa namin Saturday na kami lumuluwas. And then doon na kami natutulog para kinaumagahan. Malapit-lapit yung travel namin. So nagre-rent lang kami doon ng place para makatulog and then kinabukasan serve na and then pag tapos ng service, uwi na rin. Yon or may pupuntahan pa but uwi na rin sa hapon. So,
it was a opportunity. Hanggang ngayon, talaga, it's really a great opportunity na, kumbaga, inihahanda tayo ni Lord doon sa mga ipagagawa niya sa atin. Kaya yung pagmamahal natin kay Lord ay magring mawala kasi lagi naman niya tayong mahal eh. 'Di ba? Mula noon hanggang ngayon, tinan mo, buhay pa ako, may mga pagkain pa rin sa pagkainan, kasama ko yung mga family ko, may work pa rin kahit naka-wheelchair na. So, alam mo yung pagmamahal ni Lord, because He is love talaga. Kaya He first loved us, so we love Him as hanggang ano talaga natin. Talagang it's all about Him and not all about us. So sabi nga dito, three times, Jesus asked Peter para maano yung kanyang pagmamahal. So, do you love me? Tinatanong niya si Peter. So, nung pangatlong ano is Peter said, Lord, you know all things. 'Di ba? Yung pangatlong tanong niya, do you love me? And finally, sabi ni Peter, Lord, you know all things. You know, I love you. 'Di ba? Kasi yung una, and sabi niya, kung mahal mo ko, tend my sheep. 'Di ba? Or pastor my flock. So parang ganun yung ano niya. It's very good reminder na talagang we really have to, as a follower of Jesus, we have to take the responsibility at yung mga iniatang ni Lord sa buhay natin. 'Di ba? It's an opportunity to serve Him, 'di ba? Na mag-disciple ka ng ibang tao or mag-share ka ng word niya or gawan mo ng kabutihan yung tao na alam mo yung mapapatanong siya, no? Ba't niya ginawa yun? Eh, hindi naman normal yun. 'Di ba? Eh, ginanutan na nga siya or binastos na nga siya, ginawa niya pa rin ng kabutihan. 'Di ba? Because that's the way, 'di ba? Ng kung paano nila makilala ang Panginoon. 'Di ba? Na yun mga yon ay posible. Not hindi extent doon sa kakayahan natin, but doon sa power ni Lord sa atin. Di ba? Okay? Ayan. So, sabi nga dito, when Peter had gone fishing that night, perhaps he had been going back to where he first met Jesus. Di ba? That's a good move. Sabi nga, when we get discouraged, we have two choices. So, number one daw, to go back to the one who can save, keep, and satisfy us. So, tayo, kapag ka mayroon tayong mga discouragement sa buhay, di ba? May mga problem na dumadating, 'di ba? Remember lang yung nasaan mo nakilala si Lord. 'Di ba? Ako pagka nagkakaproblema ako kaya nga I always remember yung mga miracles na ginawa ni Lord sa buhay namin. 'Di ba? Nung time na yon, nung nag-accept ako kay Lord, nasa New Zealand kami, 'di ba? So, doon ko una siyang na kilala. And then I devoted myself to him. 'Di ba? And to think na nasa New Zealand yung mag-ina ko, then ako ay nasa Angola, nasa Africa, kahit sobrang ganda ng aking mga benefits doon, ang laki ng sweldo, ang aking work ay 6 weeks doon, 3 weeks sa New Zealand or kahit sa bansa ako gusto dahil sila naman nagbabayad ng ticket and everything. May sweldo pa rin kahit bakasyon. Pero I learned na dapat yung family ay magkakasama para hindi na papasok ng temptation. So, kahit wala akong lilipatan sa New Zealand, I decided to resign. 'Di ba? Kahit nga noong September, September noon, and then last day ko was December. So, kung sa iba yon, eh dapat inintay mo na yung December para may bonus ka pa and everything bago ka man lang mag-resign. Pero alam mo yon, obedience is ano talaga eh. You don't delay kasi there are doon sa dadaanan mo, there are blessings along the way. 'Di ba? Na kung hindi ka kung hindi mo tinake yung step na yon, hindi mo rin matatamasa yon dahil inihanda yon ng Panginoon para sa iyo. So kaya nga as I always share na obedience brings blessing talaga. 'Di ba unang-una na nag-resign ako doon, uwi ako, wala akong lilipatan.
may konti pang ipon, 'di ba? But may confidence ako na the Lord will take care of me. Kasi nakilala ko na nga siya eh. When you dedicate yourself to Him, kumbaga, yung future mo, sabi nga, nung dumating na ang Messiah, dumating na yung tagapagligtas, dapat wala ka nang inaalala. Wala ka nang pinoproblema kasi sabi niya, di ba, cast your burdens upon me and I will give you rest. So Lord, sa iyo na to. Itong ang hirap ng may kapansanan, sa iyo na yun, Lord. Di ba? Focus lang ako dun sa ano ba yung pinagagawa mo sa akin. So, it's very important na we go back dun sa ano natin, sa pinanggalingan natin. Kung paano natin nakilala si Lord. And alam mo yon, as my daughter pray na Lord, sana magkakasama na kami. She was 7 years old that time. 'Di ba? And I miss birthdays, I miss anniversary. So, alam mo yon. And siya, habang lumalaki, syempre, kailangan niya yung dad niya. So, talagang a step of faith. And I always remember that when in times na meron ako mga pagdadaanan. 'Di ba? Katulad ng last year na operahan ako, I remember all the miracles na kaya nga ni Lord gawin dati. 'Di ba? How much more ngayon? And above all, yung surrendered life na Lord, I surrender it to you. Dahil may usapan naman tayo, this life is yours. 'Di ba? This life is not all about me anymore. It's all about you. Your plan, your purpose in my life. Kaya ah pikit mata, nasusunod ako sa iyo because ibig kong sabihin sa sa pikit mata is may mga damdamin ka minsan na lumalaban sa iyo. 'Di ba? Wag mong gawin 'yan. Di naman 'yan logical or hindi naman 'yan katanggap-tanggap sa lahat. 'Di ba? Pero you do it for the Lord eh. And when you do it for the Lord, He takes care of you. Provides everything, He protects you. 'Di ba? Kaya alam dun yung confidence mo na parang alam mo yung peace na sinasabi sa Bible that surpasses all understanding na hindi mo maintindihan na parang yung decision ko na yon na gawin to, mag-resign. Parang suntok sa buwan na ganda-ganda na ng buhay mo eh. Ba't magre-resign ka pa dyan? Pero kung ano yung sabi ni Lord na susundin mo, talagang andun ka. 'Di ba? And I always remember that. Kaya going back to your first love, si Lord naman talaga ang buhay ko na ngayon. Ang sentro ng marriage ko, ang sentro ng family namin. 'Di ba? Kaya hindi ako mag-aalala. 'Di ba na kung ano yung future ko kasi sabi ni Lord, let the future worry about itself eh. 'Di ba? Kaya nga very important na nagbabasa tayo ng Bible so that we would know the promises of the Lord and we claim it one by one, 'di ba? So, i-claim lang natin siya. 'Di ba? And yung pangalawa dito, to go back whatever was going in our lives before we met Him. The second option is not a good move. 'Di ba? Lalo na ako, makasalanan ako bago ako pumunta kay Lord Jesus. 'Di ba? So, kung babalik ako doon, that was a very bad move talaga sa akin. 'Di ba? Na tinanggap ko na nga ang Lord tapos babalik pa ako doon, doon na ako sa abundant life. 'Di ba? Nadi-discourage lang naman ako. Nagkaka-troubles lang naman ako, nagkaka-problem lang naman ako. But hindi ako nag-iisa. 'Di ba? The Lord promises na I will never leave you nor forsake you. So sa journey ko na to na nasa kapansanan ako, I'm not alone. 'Di ba? And all my capacity, alam na niya lahat 'yan dahil kumbaga, alam niya na yung future ko. Alam niya na rin yung tibay ng pagkakagawa niya sa akin. Alam niya rin yung rupok ng pagkakagawa niya sa akin. Kasi he has all the, ano eh, siya ang may alam ng lahat. 'Di ba? Kaya ako naman, I'm so confident na, oh yes Lord, yung purpose mo, it will happen. 'Di ba? And it's my opportunity to be a part of that purpose. Talagang privilege sa akin yun na makapaglingkod sa'yo. 'Di ba? Na itong buhay ko na natitira, it's all about you. Dahil, kumbaga, kaya nga pinagsisihan ko yung before ko eh. 'Di ba? Kaya nga, I admit na makasalanan talaga ako. So, kaya ako nang bumalik doon sa makasalanan. 'Di ba? May mga experience na masasarap, magagala ka, lahat ng makakain mo. Pero, alam mo yun,
pansamantala lang at pagkahiga mo, hindi ka na uli masaya. But having Lord Jesus in our lives, di ba, kahit anong meron ka, di ba, kahit konti man yan o marami, you still glorify Him. Di ba, kaya nga, ang lagi natin sinasabi, praise God. Di ba, praise God for the food, praise God for the work, praise God for the PWD fellowship, praise God for the internet, and a lot more na ipinagpupuri natin kasi we admit na ang lahat ng ito ay nagmula kay Lord. 'Di ba? And we are nothing without Him. Kaya ano yung ating mga kaya pa gawin, ano yung mga blessings natin, we bless others, we share to others. 'Di ba? It's a great opportunity na we love other person because of the love of the Lord. 'Di ba? Kaya kapag ka nagkaroon ka ng discouragement, pray ka lang. Punta ka lang. Join ka sa PWD Fellowship. Mag-chat ka ng brothers or sisters mo. 'Di ba? Or read the Bible. Play some worship songs. Manood ka ng mga movies na makakapagpalapit sa iyo kay Lord. 'Di ba? And a lot more. 'Di ba? Ang dami ng way ngayon and don't have excuse. 'Di ba? Basta wag ka lang bumalik doon sa dati mo kasi ano na nga yun eh. Kumbaga, as you become a new creation, patay na yung buhay mo na yun. You live anew na. Di ba? As Jesus Christ died for us, we live for Him. Di ba? Ayan, praise God. So, what about when our love for Jesus grows a bit colder na parang wala na yung init sa ano ko, parang tinatamad na ako mag-serve or punta sa church or makinig sa mga Bible or magbuklat ng Bible or makinig sa mga preachings. 'Di ba? So sabi nga dito, we may be so busy doing the work He assigned us that we neglect our personal time with Him. 'Di ba? Paggising mo, diretso ka na agad doon sa work mo. Naku, magsasaing nga pala nga ako. Naku, magluluto nga pala ako. 'Di ba? Kung yun agad ang isip mo, you don't have time for the Lord. 'Di ba? Kaya unahin mo si Lord. 'Di ba? Or if you depende sa relationship mo or kung ano pagkagising mo, diretso ka linis and then kapag ka nakaalis na yung mga anak mo na papuntang school, doon ka naman nagta-time. So depende sa iyo sa relationship mo. 'Di ba? It's up to you. Kaya nga very important that you have a strong relationship with the Lord. You're intimate with Him. 'Di ba? Walang legalistic. Basta you spend time with the Lord. 'Di ba? Ano man yung anong oras man ang itinalaga mo sa Panginoon every day, you do it. 'Di ba? Katulad ko I always remember na parang tithing na si Lord binibigyan ako ng 24 hours per day. 'Di ba? So I should devote um couple of hours for him in a day. 'Di ba? Kaya kapag bago ako bumangon, I pray. Bago ako manood ng TV, I told my family na bago tayo manood ng mga ibang pinapanood natin, we should kasi manood muna tayo pag-play muna tayo ng praise and worship, 'di ba? Na makikinig sa buong bahay, ma-start tayo with the Lord, 'di ba? Or mag-play tayo ng preachings that we will be renewed doon sa dapat nating buhay today. Kasi we need to be aware. 'Di ba? We need to be intentional na dapat gagawin natin to. 'Di ba sa James, 'di ba? Kailangan you try every day. And then it will become your habit. 'Di ba? Kaya nga magiging natural na sa atin 'yon. 'Di ba? As we practice it every day, it will become natural for us. Now, for example, yung forgiveness mo. Ang hirap-hirap mo dati mag-forgive. 'Di ba? Na konting ano lang, nagtatanim ka na agad ng ano. So, na nakilala mo si Lord, ay, kailangan ko palang mag-forgive kasi our Father in heaven will not forgive us. 'Di ba? Yun ang sabi. And then, Jesus died for us. I was already forgiven. So, anong right ko na hindi mag-forgive din sa kapwa ko? 'Di ba? So, kahit masakit pa, kahit parang, nanggigigil pa ako, but I will decide to forgive kasi I want to honor and follow the Lord. Yun ang sabi niya. 'Di ba? It's a radical attitude ng pagsunod sa Panginoon. 'Di ba? Sunod ka lang and everything will follow.
your feeling will follow. Peace will come to you. 'Di ba? And you just surrender it to the Lord. 'Di ba? Kaya kung nabibisi ka na sa mga ministry mo, nagpo-focus ka na diyan or dito sa PW, nako, kailangan kong gawin to or ano. 'Di ba? You should always stop muna and take time and pray to the Lord. 'Di ba? Na Lord, align my heart with your will. 'Di ba? Um, Tulad ng PWD Fellowship. Kami nga nag-start nito pero hindi sumunod lang kami kay Lord. 'Di ba? Ito ay ilang taon na in the making. 'Di ba? Sunod lang. And a lot uh, above all, si Lord yung mag-glorify sa lahat ng ginagawa natin. 'Di ba? Kaya nga hindi kami leader dito. That's why we are always called a servant. Serve lang tayo, 'di ba? Remember, master, servant, 'di ba? Always remind ourselves na we are only servant. So, we do the will of our master. And hindi mo kaya at hindi mo talaga kayang gawin yung mga bagay without the Lord. 'Di ba? Sino ba nagbigay sa ng lakas na gumising, 'di ba? Na umupo sa wheelchair, 'di ba? Tinutulungan ka ng Lord. 'Di ba? Kaya you really have to acknowledge him all the time. Plano ni Lord to, ministry ni Lord to. 'Di ba? Kaya you have to focus doon sa pinagagawa ni Lord sa iyo. You always pray na, Lord, sana laging align yung heart ko doon sa pinagagawa mo sa akin and help me to be protected. 'Di ba? Spirit of pride, spirit of lust, and lahat ng mga temptations. Because nandito pa tayo sa sa earth, 'di ba? And this is a fallen world. Kaya we really have to always be anchored kay Lord Jesus. 'Di ba? So we surrender everything to him. And we always pray to the Holy Spirit to control us, guide us, give us wisdom. Kasi gusto mong gawin, gusto mong sundin yung will niya sa buhay natin. 'Di ba? Sabi nga ni Oswald Chambers, beware of anything that competes with loyalty to Jesus Christ. 'Di ba? The greatest competitor of devotion to Jesus is service to Him. Na, oh Lord, nag-ano ako, nagli-lead ako sa Bible study. Oy, nag-usher ako, 'di ba? Oy, nagbibigay ako sa church. Oy, ano, 'di ba? Ingat ka doon sa mga ganon. 'Di ba? Because it's all about the Lord talaga. And kailangan babantayan mo yung sarili mo. 'Di ba? Na baka nauhook ka na doon. 'Di ba? Or baka nag-glorify na yung sarili mo. 'Di ba? That is kailangan maging beware tayo doon. Alisto tayo. Because kailangan yung loyalty natin na kay Lord. 'Di ba? And kami, we always say kahit saan kami magpunta na Bible study, it's always Lord Jesus Christ yung tinataas. 'Di ba? Iyong susundin, 'di ba? Wala kaming church na sinasabi kahit dito sa PWD Fellowship. Wala ditong church na itataas na ito yung magaling, dito kayo magpunta. Dito, Bible study lang. Kaya nga meron tayong house rules at mga covenant na yan para ma-maintain natin yung ating mission and vision for why we are doing this. It's not all about us. It's all about the plan ni Lord. Magkaroon tayo ng malalim na relasyon kay Lord. 'Di ba? So, and a lot more. Lahat yun, nire-remind natin every month. 'Di ba? Kasi ayaw nating ma-mislead tayo dun sa pinagagawa ni Lord sa atin. 'Di ba? Ayaw natin na mawala tayo or ayaw natin na mag-compete itong ministry na to doon sa love natin at loyalty natin kay Lord. 'Di ba? Kaya pabantayan natin 'yon. Okay? So it's a very thin line, sabi nga, between your pride and glorifying the Lord. Kaya I always suggest na talagang glory be only to God. 'Di ba? Na kahit kapag ka nagte-testify ka, kahit na nag-lead ka, you have to bring glory to God kasi ginamit ka ng Panginoon. Ginagamit tayo ng Panginoon para i-deliver yung message niya. Mouthpiece lang tayo, vessel lang tayo. And we ask always the Holy Spirit to control, 'di ba? Yung buhay natin. Kaya we give all the glory, the praises, and thanks to our Lord and Savior,
Jesus Christ, our Father God, di ba? The Holy Spirit, di ba? So, we bring glory to Him lagi. And that's a very good reminder for all of us na maiwasan yung mga binubulong ng kalaban sa atin na, uy, okay yan na, galing-galing mo na dyan na, uy, okay, si-serve ka, maganda sa feeling mo, but always guide your heart, di ba? The heart can be deceitful, kaya as you pray to the Holy Spirit, you guard your heart, you guide your heart to Lord Jesus lang. Di ba? Your devotion, your loyalty, and service to Him. Amen? Ayan. So, sabi nga dito, yung the words ng revelation to resonate with you at all na nire-remind ka ng revelation na nakalimutan mo na yung first love. Di ba? Kaya balik ka sa akin. 'Di ba? Kaya kapag ka nawawala ka doon, napapalayo ka, 'di ba? Sa ating mga follower ni Lord, sabi sa Revelation, walang lukewarm. So ibig sabihin ng lukewarm yung maligamgam. 'Di ba? Pagka may tubig, mainit, maligamgam, malamig. 'Di ba? Wag daw tayo doon sa gitna. 'Di ba? Ang pagsunod natin sa Panginoon ay either mainit ka or malamig ka. 'Di ba? Doon lang 'yun, walang lukewarm na okay, bukas mainit ako, naman cold, 'di ba? Walang ganon. Kung mainit ka, you really have to do your na pinagagawa ng Holy Spirit sa iyo. 'Di ba? At kapag daw dumating 'yon, if they do, ask Jesus to help you renew your relationship with Him. 'Di ba? You pray the Lord, tulungan mo ako, balik mo yung dating fire. 'Di ba? Ibalik mo yung init ko na maglingkod sa iyo, yung init ko na mag-share ng word mo sa mga nakakatabi ko, sa jeep, 'di ba? Yung mga nakaka-chat ko sa social media, sa group na sinalihat ko, sa trabaho ko, 'di ba? Sa family ko, saan man ako naroroon, help me Lord, empower me na nakatutok lang yung mata ko sa iyo, 'di ba? At i-renew mo yung relationship ko na nagiinit sa iyo dati, 'di ba? And keeping close to Jesus is your highest priority. 'Di ba? Nandun yung highest priority mo kasi alam mo na maganda yung plano ng Lord sa iyo. 'Di ba? Sabi nga doon sa Romans 8:28, 'di ba? Everything works for the good of all those who love Him. 'Di ba? Mahal natin si Lord. So, good thing will happen to you. And those who called according to His purpose. So, we are called. 'Di ba? Yung mga tinawag, called according to His purpose. So, good things will come to you. 'Di ba? Huwag ka lang maiinip. Just focus on serving the Lord and everything will follow. Surely yan. 'Di ba? Hindi pa naman pumalpak si Lord sa word niya, sa promise niya. 'Di ba? Kaya His timing, His will, and His way. 'Di ba? Balik tayo dun sa Lord, thank you at natagpuan kita. 'Di ba? Na nag-respond ako sa iyo. 'Di ba? Na nakilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kaya hindi natin to kaya mag-isa. Kaya we ask Jesus to help us. We ask the Holy Spirit. We ask Father God to, Lord, tulungan mo ako. Di ko kaya to. Go back. 'Di ba? Guide me. 'Di ba? And empower me to always be obedient to you. Ayan. Amen? Oh, praise God. So bago tayo magpunta doon sa ating